Biyernes ng umaga, 9:30 na. Update muna tayo dito sa bagyong Opong. Pero ang bagyo kasi nasa Luzon, Visayas. Yung area ng Catanduanes, Samar, doon naglandfall. Pero kasi super typhoon ng category, sabi ng Pag-asa. May epekto rin din dito sa Mindanao. Ang Mindanao malayo sa Samar, Catanduanes yan. Pero ang epekto dito sa Mindanao, andito kasi ako sa Zamboanga del Norte. Ito, ang area nito, yan ng Negros Island eh. Tignan nyo dito. Naku, doon sa huling update ko dito, meron pang drainage to eh. Ayan. Yan. Continuous yan, papunta yan dun. Wala na, nagiba na. Nag-collapse na. Kaya itong natitirang lupa na to, kadalasan yung mawawala din yan. Magko-collapse yan. Ayan. Ayun ang hakwa ng high tide, oh. Nag-aayos pa ng bahay dun. Tingnan yung isang bahay na yan, no? Wala, nasira na. Nasira daw yan kahapon. Yung lakas ng ulan, eh. Oh. 4 years ago kasi, ang pag high tide, ang tubig, nandito lang. Ngayon, umaabot na rito. Ano yan, eh? Tumataas kasi ang sea level. Oh. Kawawa yung mga bahay dito sa tabing dagat, oh. Dyan talagang bahay nila kasi mga fisherman yung mga yan. Oh, andyan lang. Ang bangka nila, pinasok nila doon sa loob. Ayan ang update natin dito ngayon, no? Napakakwan. At wala pa rin pagbabago dito sa tumagilid na seawall. Ayan ang seawall, no? Tumagilid. Tingnan nyo to. Kaya nakakatakot tumayo dito sa may kwan, no? Kasi tong ilalim ng pavement na to, hindi ko alam kung wala rin nakakaalam niya. Baka mamaya, bakante na yung ilalim niya, naghihintay lang ng malakas na alon niyan, hampasin yan, mag-collapse ng tuluyan tong wall na to, mawas out yan. Ayan, no? Tingnan nyo yung banda ron, no? Namumuti. Dito tayo sa ilalim ng kwan, ng Talisay, umuulan eh. Andun ang kwan, ang football field, yung madalas kong pinupuntahan. Pag nagpapalipad ako ng drone, doon sa kabilang dulo yan, namumuti ang dagat doon, no? Makulimlim. Tumigil sandali ang ulan, pero kanina kasi paggising ko nung umaga, ang lakas ng ulan. Hihina, lalakas pa ganun lang. Buti nga ang ulan dito, hindi ganun kagrabe, hindi kagaya doon sa ibang lugar. Yung tinama ng landfall ng Bagyo Opong, marami daw binaha. Dito naman, walang masyadong baha kasi malayo do sa area ng pinag-ano ng bagyo eh. Pero may epekto yung bagyo. Itong ulan, no? Kagabi panay-panay yung ulan. Pero ang ulan kasi mahina lang. Ayan. Kailan kaya gagawin tong seawall na to, oh? Nako, delikado to. Kaya wala masyadong umi-standby. Kahit yung mga tao rito natatakot silang umi-standby dito sa parte ng seawall na to magilid eh. Kasi iniisip nila anytime bibigayan eh. Ayan, no? Ayun yung mga bangka ando, no? Kawawa yung mga bahay dito, oh. May isang mga bangka dito, ayan, no? Ito ang dulo kasi ng kwan, ng boulevard. Ayan lang, oh. Malala, oh. Pag ito yan, hindi pa ginawa nila to, yung puno ng coconut na yan, tutumba rin yan. Katagalan. Kasi, ay no, kinukut-kut na nga yung ilalim, oh. O, di pag nag-cave in na yung ilalim ng puno ng coconut, bagsak na rin yan. Kasi tumataas nga ang sea level, eh. Itong sea level kasi, ang kwan ito, eh, kasama na to do sa global warming. Tumataas talaga yung kwan ng tubig. Kawawa itong mga tao rito. Ito yung mga tao talaga na walang-wala, mahirap, na umaasa lang to sa pangingisda. Kung kagaya niyan, masama panahon, hindi makapangisda, di walang pera yung mga,
kung ano lang yung naisubi na itago, naitabi, yun lang panggastos nila. Lamig ngayon dito. And pakita ko nga sa inyo yung ayan ilalim ng ng seawall tinambakan ng mga bato. May mga maganda naman ang pagkakagawa ng seawall sana. Kaya lang itong parte na nag-collapse, walang hindi natapos yan. Wala siyang slope na paganon na pag tumama yung alon doon tatama. Kaya kinukut-kut yung ilalim ng seawall na to. Kaya tumagilid yan Yan ang nangyari dyan. Yan ang epekto ng hindi na tapos mabuti yung paggawa ng seawall. Kinapos ng budget o baka naibulsa. Ay, maalon talaga Tsaka ang dagat ngayon dito sa seashore maputik kasi maraming tubig na nanggagaling sa ilog, galing sa bundok. Kaya maputik, malabo. Ayan, tignan nyo, labo ng ng tubig dagat. Ang Dipolog City, ayun, nandun. Halos hindi makita. Muulan din dong malamang. Ang lamig. Sarap uminom. Bad weather ngayon, Biyernes. Etong sitwasyon dito, ang epekto ng bagyo dito sa Del Norte. Swerte din ng Del Norte pa rin dahil hindi talaga natsetsempuhan o hindi talaga daanin ng bagyo ang Del Norte. Naapektuhan ng ibang bagyo pero hindi talaga to ang daanan Hindi kagaya ng Bicol area, Catanduanes, Samar. Yan ang daanan talaga kagaya ng mga Leyte, Ormoc, sila ang mga dalas napupuruan Tapos bandang Luzon, yung Cagayan, Isabela, yan. Yung Aurora Province, yan ang mga napupuruan. Yung huling bagyo last week, napuruhan dyan yung Aurora tsaka Cagayan. O ngayon, hindi sila ang tinamaan ngayon. Ang inano naman ngayon, ang dinaanan ng bagyo itong Samar, Catanduanes. Kaya itong bandang Mimaropa, yun daw. Yun ang doon sa balita. Yung area ng Mimaropa, yun ang hahagupitin ng bagyong Opong. Napakalamig. Kaya walang isda. Pumunta ako kanina sa palengke, wala pang isda. Wala daw nangingisda, walang deliver ngayon. Dahil masama ang panahon, walang mangingisda niyan. Pahirapan sa isda. Kaya tisa gulay, karne, mga tao ngayon. Lakas ng alon, Yun na yan, lapitan natin. Maputik ang tubig dagat ngayon. Ayan, namumuti. Tsaka ang lamig ng hangin. Yan ang buhay dito sa probinsya. Nako, napakahirap. Maingay itong dagat, yung kanang alon. Ayan, update natin ngayon, Biyernes ng umaga sa bagyong Opong, yung epekto dito sa Del Norte. Good morning ho sa lahat.